Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo, mga mahal naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Sabi nila, ang bawat tahanan ay may itinatagong kwento. Ngunit paano kung ang kwentong yon ay isang lihim na kayang sumira o bumuo ng isang buong pamilya? At paano kung ang tanging susi para buksan ang katotohanan ay nasa mga kamay ng isang taong hindi mo aakalain? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Villa Esmeralda. Sa gitna ng malawak na salas, isang larawan ang tila humihigop sa lahat ng liwanag at atensyon. Ito ang unang napansin ni Liwayway Alcantara sa pagtapak niya sa marmol na sahig ng Villa Esmeralda. Isang babaeng may ngiting sinliwanag ng umaga, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Napakaganda niya, tila isang diwata na napadpad sa mundo ng mga mortal. Hawak ang luma niyang bag na may lamang iilang pirasong damit at sandamakmak na pangarap para sa pamilya sa probinsya. Naramdaman ni Liwayway ang panliliit sa sarili. Ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa matatayog na haligi, sa naglalakihang salamin, hanggang sa eleganteng chandelier na animoy kumpol ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng lahat ng kislap, may kakaibang lamig at bigat sa hangin. Isang katahimikan na hindi nakakapayapa, kundi nakakabingi. Sumunod ka sa akin, wika ng matandang mayordoma, si Manang Lorna, na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang boses nito ay kasing tigas ng mga muebles na nalagpasan nila. Sinundan niya ito, bawat hakbang ay maingat, takot na makabasag ng kahit anong hindi niya kayang bayaran. Ito na ang simula ng bago niyang buhay. Ang trabahong ito, ang pag-asa ng kanyang mga kapatid. Kailangan niyang maging maayos. Kailangan niyang magtagal. Habang naglalakad sila patungo sa hagdanan, isang malakas, ngunit kontroladong boses ang pumigil sa kanila. Siya na ba ang bago? Napalingon si Liwayway. Mula sa itaas ng malawak na hagdanan, isang lalaki ang dahan-dahang bumababa. Nakasuot ito ng mamahaling business suit, perpekto ang gupit ng buhok at matikas ang tindig. Ngunit ang mga mata nito, doon tumatak ang lahat. Ang mga matang yon ay tila nakakita na ng napakaraming bagay, ngunit wala nang ganang tumingin pa. Pagod, malungkot, malamig. Opo, Senyor Gideon, siya po si Liwayway. Sagot ni Manang Lorna, bahagyang nakayuko. Tumayo si Gideon Montenegro sa harap niya. Mas matangkad dito sa malapitan at ang presensya nito ay tila kayang punuin ang buong silid. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na walang emosyon na para bang sinusuri ang isang bagay na bibilhin. Ako si Gideon Montenegro, sabi nito sa baritonong boses. Gawin mo lang ang trabaho mo at magkakasundo tayo. Ang tanging hinihiling ko sa bahay na ito ay kaayusan at katahimikan. Malinaw ba? Oo po, sir. Halos pabulong na sagot ni Liwayway. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Tumango lang ito at nagpatuloy sa paglakad. Dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nang makalayo na si Gideon, doon lang nakahinga ng maluwag si Liwayway. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lang. Mula sa likod ng isang malaking haligi, isang maliit na anino ang lumabas. Isang batang lalaki, mga 8 taong gulang, na may hawak na laruang kotse. Ang mukha nito ay parang isang anghel. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lungkot ng sa kanyang ama. Lumuhod si Liwayway para magpantay sila. Hello, sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. Ako si Liway. Ikaw, anong pangalan mo? Tiningnan lang siya ng bata. Walang salita. Walang ngiti. Tanging isang titig na malalim at puno ng pag-iingat. Siya si Lino, ang uniko hiho ni Senyor Gideon. Bulong ni Manang Lorna sa likod niya. Huwag mo nang subukang kausapin. Matagal na siyang hindi nagsasalita. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Liwayway.
Isang batang ganito kaguwapo, sa isang bahay na ganito kalaki, ngunit nababalot ng ganitong klaseng kalungkutan. Hindi pinansin ni Lino ang pagbati niya. Sa halip, dahan-dahan itong naglakad patungo sa gitna ng salas, patungo sa larawan ng magandang babae. Huminto ang bata sa harap ng painting. Doon, sa ilalim ng tingin ng babae sa larawan, tumayo lang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang maliit na kamay. Ang kanyang hintuturo ay nanginginig habang itinuturo ang isang partikular na bahagi ng larawan. Hindi ang mukha, hindi ang mga mata, kundi ang isang kumpol ng bulaklak na nakapinta sa gilid ng bestida ng babae. Nanatili itong ganoon, nakaturo, tahimik, tila may isinisigaw ang kanyang mga mata na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Pinanood ni Liwayway ang eksena. Si Manang Lorna ay nagbuntong hininga lang na para bang sanay na. Ngunit para kay Liwayway, may kung anong mali. May kung anong misteryo sa kilos ng bata. Hindi ito isang simpleng pagturo lang. Ito ay isang pagsusumamo. Sa mga sumunod na oras, habang nililinis ni Liwayway ang mga kasangkapan, hindi maalis sa isip niya ang batang si Lino at ang larawan ni Tala, ang pangalan ng yumaong asawa ni Gideon. Ayon kay Manang Lorna, nang siya na ang naatasang magpunas ng alikabok sa mga painting, hindi niya napigilang huminto sa harap ng larawan ni Tala. Tinitigan niya itong mabuti. Ang mga bulaklak na itinuturo ni Lino ay kakaiba, hindi pamilyar. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang iangat ng bahagya ang mabigat na painting para punasan ang likod nito. Sa pag-angat niya, may napansin siyang mga salitang nakaukit sa lumang kahoy ng frame. Maliit lang, halos hindi na mabasa dahil sa alikabok at katagalan. Pinunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang daliri. At doon, sa ilalim ng maninipis na sinag ng araw na tumatagos sa bintana, nabasa niya ang mga salita. Kung saan namumulaklak ang hiraya. Kung saan namumulaklak ang hiraya. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon sa isip ni Liwayway na para bang isang kantang hindi niya maiwaksi. Hiraya. Isang salitang malalim, puno ng kahulugan, ngunit hindi niya mawari kung ano. Ang alam niya lang, ang simpleng paglilinis niya ng alikabok ay nagbukas ng isang pinto. Isang pinto na hindi niya sigurado kung dapat ba niyang pasukin. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Nagwalis siya, nagpunas, nagluto. Ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusukulyap sa bawat kasambahay. Sinusubukang humanap ng isang mukhang mapagkakatiwalaan, isang taong maaaring may alam sa lihim ng pamilya Montenegro. Nakita niya ang pagkakataon nang matsyempuhan niya sa hardin si Aling Nena, isa sa mga pinakamatagal ng katulong sa mansyon habang nagdidilig ito ng mga rosas. Dahan-dahan siyang lumapit, may dalang isang basong malamig na tubig. Aling Nena, para po sa inyo. Alok niya na may kasamang nangiti. Ay, salamat Hija, sagot ng matanda. Pinunasan ang pawis sa noo. Napakabait mo namang bata. Umupo si Liwayway sa isang maliit na bangko sa tabi nito. Ito na ang pagkakataon. Aling Nena, matagal na po ba kayo rito? Ay oo, mula pa noong kinasal si Senyor Gideon at ang senyora, si Ma'am Tala. Sa pagbanggit ng pangalan, tila may aninong dumaan sa mukha ni Aling Nena. Ang kaninang sigla sa kanyang mga mata ay bahagyang kumupas. Napakaganda po niya, sabi ni Liwayway, tumutukoy sa larawan. At napakabuti raw po. Higit pa sa maganda, higit pa sa mabuti, sagot ni Aling Nena. Ang boses ay halos pabulong na. Siya ang liwanag ng bahay na ito. Nang mawala siya, nawala na rin ang lahat ng kulay. Naglakas loob si Liwayway. Ano po ba talaga ang nangyari sa kanya? Biglang nabitawan ni Aling Nena ang hawak niyang pandilig. Kumalatog ito sa sementadong daanan. Ang mukha niya ay namutla.
Mabilis siyang lumingon sa paligid na para bang may nakikinig sa kanila kahit silang dalawa lang ang naroon. Huwag kang magtanong ng mga bagay na matagal nang ibinaon sa limot, Hija. Nanginginig ang boses ng matanda. Mapapahamak ka lang. Pero Aling Nena, may nakita po kasi ako sa likod ng painting niya. May nakasulat na Hiraya. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Hinawakan ni Aling Nena ang kanyang braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit at malamig. Huwag mong buhayin ang mga patay, Liwayway. Mariin nitong sabi. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang mansyon na ito ay may mga pader na nakakarinig at mga aninong nagmamasid. Manahimik ka na lang kung gusto mong magtagal dito. Pagkasabi niyon, mabilis na tumayo si Aling Nena. Pinulot ang pandilig at halos takbuhin ang daan pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan si Liwayway na tulala at mas lalong nalilito. Nang magkaroon siya ng ilang minutong pahinga sa kanyang kwarto, agad niyang kinuha ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang mga daliri niyang nag-type sa search bar. Bulaklak na Hiraya. Walang resulta. Hiraya meaning Tagalog. Lumabas ang kahulugan. Ang bunga ng pag-asa at pangarap. Maganda, ngunit hindi pa rin sapat. Sinubukan niyang muli. Tala Montenegro Hiraya. Pharmalife Hiraya. Wala. Walang anumang bakas sa internet na para bang ang salitang iyon ay isang kodigo na tanging iilang tao lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Napabuntong hininga siya. Ang pader ng katahimikan sa Villa Esmeralda ay mas matibay pa kaysa sa inaakala niya. Nang hapon na yon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa estante sa salas, hindi niya maiwasang mapatitig muli sa larawan ni Tala. Ang mga mata nito sa pintura ay tila nangungusap, humihingi ng tulong. Napakabuhay, napakatotoo. Nasa kalagitnaan siya ng pagmumuni-muni nang isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan sa likod niya. May problema ba sa lalarawan, Miss Alcantara? Halos mapatalon sa gulat si Liwayway. Paglingon niya, si Gideon Montenegro pala. Nakatayo ito roon, hindi niya namalayan ang pagdating. Ang mga mata nito ay matalim, nakatutok sa kanya. Pagkatapos ay sa painting at pabalik ulit sa kanya. Wala po, sir. Hinahangaan ko lang po. Napakaganda po kasi ni Ma'am Tala. Isang sarkastikong nangiti ang gumuhit sa labi ni Gideon. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganoon ba? O baka naman may iba kang hinahanap? Naramdaman ni Liwayway ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Nahalata ba siya? Alam ba nito ang pagtatanong niya? Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Humakbang ito palapit. Bawat yabag ay mabigat at may awtoridad. Huminto ito sa tabi niya. Ang tingin ay diretso pa rin sa larawan ng kanyang asawa. Ang kaninang talim sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang galit na nababalutan ng matinding pighati. Simple lang ang patakaran dito, Liwayway. Sabi nito, ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Bayad ka para magtrabaho, hindi para mag-usisa. Ang nakaraan ay nakaraan. Hayaan mo itong manatili kung nasaan ito. Patawad po, sir. Hindi na po mauulit, sabi ni Liwayway na kayuko. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit sa isang iglap, nakita ni Liwayway ang isang guhit ng sakit sa mga mata nito. Isang sakit na pilit tinatago sa ilalim ng maskara ng pagiging malamig at walang pakialam. Ngunit ganoon din kabilis itong nawala. Siguraduhin mo lang, wika nito bago siya tinalikuran at naglakad paalis. Naiwan si Liwayway na nanginginig ang mga tuhod. Ang takot na naramdaman niya mula kay Aling Nena ay dumoble pa dahil sa babala ni Gideon. Tama sila. May panganib sa pag-alam ng katotohanan. Gabi na nang matapos ang kanyang mga gawain. Pagod na pagod. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang maliit na silid. Habang dumadaan siya sa tapat ng isang pinto na palaging nakakandado, ang dating silid ni Tala.
Ayon sa mga bulong-bulungan, napansin niyang bahagyang nakaangat ang gilid ng maliit na carpet sa sahig. Dahil sa pagiging masinop, yumuko siya para ayusin ito. Ngunit sa ilalim ng carpet, may naramdaman siyang matigas. Dahan-dahan niyang itinaas ang alpombra. At doon, nakatago sa ilalim, ay isang bagay na kumikinang sa manilaw-nilaw na ilaw ng pasilyo. Isang luma at tansong susi. Hindi ito mukhang ordinaryo. May nakaukit itong maliit na letrang T sa dulo. Pinulot ito ni Liwayway. Ang lamig ng metal ay tila gumapang sa kanyang buong palad. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Pagkatapos, tumingin siya sa pinto ng kwartong nakakandado. Hawak niya ngayon sa kanyang kamay ang isang susi. Isang susi na maaaring magbukas sa silid. At marahil, sa lahat ng mga lihim na itinatago nito. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng kanyang maliit na kwarto, hawak-hawak ang malamig na tansong susi. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila kasing bigat ng mga lihim na nakakubli sa buong mansyon. Sa isip niya, umalingaw-ungaw ang mga babala. Ang takot sa mga mata ni Aling Nena. Ang diin sa bawat salita ni Senyor Gideon. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag mong buhayin ang mga patay. Dapat niyang ibalik ang susi. Dapat siyang matulog at magpanggap na walang nakita. Iyon ang tamang gawin. Iyon ang ligtas na gawin. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang mga mata ni Lino. Isang batang nabubuhay sa mundo ng katahimikan na ang tanging paraan ng pakikipag-usap ay ang pagturo sa isang larawan. Isang ina na ang ngiti sa pintura ay hindi kayang itago ang lungkot sa likod nito. Ang kuryosidad ay isang mapanganib na bagay. Ngunit ang habag ay mas makapangyarihan. Huminga siya ng malalim. Nagdesisyon na siya. Hinintay niyang tumahimik ang buong kabahayan. Hinintay niya ang hating gabi. Kung kailan ang tanging maririnig na lang ay ang pagtiktak ng lumang orasan sa pasilyo at ang tibok ng sarili niyang puso na kumakabog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, walang ingay, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay pinag-isipan. Ang bawat pag-apak sa sahig na kahoy ay isang panganib. Ang mga anino mula sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana ay tila mga multo na nagmamasid. Nang sa wakas ay marating niya ang pinto na palaging nakasara. Sandali siyang natigilan. Ito na yon. Isang hakbang na lang at maaaring magbago ang lahat. Nanginginig ang kamay niyang itinaas ang susi at maingat na ipinasok sa susian. Isang mahinang kalansing. Pagpihit niya, isang tunog ng kalawang at katandaan ang kanyang narinig. Isang matinis na kriik na sa katahimikan ng gabi ay parang isang sigaw. Napapikit siya, naghihintay na may makarinig, na may sisigaw ng, "Sino yan?" Ngunit wala. Tanging katahimikan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng alikabok, ng mga bagay na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ngunit sa ilalim niyon, may isang pamilyar na halimuyak. Sampagwita. Ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Nang buksan niya ang switch ng ilaw, isang mahinang liwanag ang gumapang sa buong silid. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang kwarto ay natatakpan ng manipis na puting alikabok, na para bang ang oras ay huminto rito maraming taon na ang nakalipas. Ang kama ay maayos pa rin ang pagkakalapat ng kumot. Sa ibabaw ng tokador, may mga bote pa ng pabango. At sa loob ng nakabukas na aparador, nakasabit pa ang mga elegante at magagandang bestida, na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng kanilang may-ari. Hindi ito ang silid ng isang taong pumanaw. Ito ang silid ng isang taong bigla na lang umalis. Naglakad si Liwayway sa loob, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga bagay-bagay, sa isang suklay na may iilang hibla pa ng buhok.
sa isang aklat na may nakatuping pahina. Para siyang isang magnanakaw sa isang sagradong lugar. Sa tabi ng kama, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, may isang kahon na yari sa kahoy ng nara. Hindi ito gaanong malaki, ngunit tila may kakaibang bigat. Nang buksan niya ito, isang koleksyon ng mga alaala ang tumambad sa kanya. May mga sketch, mga guhit ng iba't ibang uri ng bulaklak, lalo na ng kakaibang bulaklak na nasa painting. May mga lumang litrato, si Tala at si Gideon noong masaya pa sila. Ang mga ngiti ay abot tenga. Si Tala habang karga-karga ang sanggol na si Lino. Sa ilalim ng mga ito may isang maliit na leather-bound diary. Nanginginig ang mga kamay niyang binuklat ito. Ang sulat kamay ni Tala ay maganda at pino. Ang mga unang pahina ay puno ng pagmamahal. Mahal na mahal ko si Gideon. Sa kanya ko nakita ang aking bukas. Nakakatawa ang maliit na ilong ng aking Lino. Siya ang aking munting anghel. Pabilis ng pabilis ang pagbuklat ni Liwayway. Ngunit habang papalapit sa dulo, nagbabago ang tono ng mga isinulat. Nagiging mas maikli, mas balisa. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel, nakita niya ang isang litrato na hindi kabilang sa masasayang alaala. Isang litrato ni Tala, kasama ang isang lalaking pamilyar sa kanya, si Arturo Valderrama, ang business partner ni Gideon na madalas niyang makita sa mga retrato sa opisina. Sa litrato, sila ay nakatayo sa labas ng isang gusali na may nakasulat na Pharmalife Innovations. Ngunit hindi sila mukhang masaya. Si Tala ay tila galit, ang mga kamay ay nakakuyom. Si Arturo naman ay may isang nangiti sa labi, isang namang ngiting mapang-asar at puno ng pagbabanta. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Liwayway. May mali. May napakamaling nangyayari. Binuklat niya ang diary sa pinakahuling pahina na may sulat. Ang mga letra ay magulo. Mabilis ang pagkakasulat na para bang isinulat sa gitna ng matinding takot at pagmamadali. Iilang salita lang, ngunit sapat na para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Pharmalife, Valderrama. Hindi siya titigil. Kailangan kong protektahan si Lino. Para kay Gideon Montenegro, ang kanyang opisina sa loob ng Villa Esmeralda, ang kanyang santuaryo. Dito, ang lahat ay may kaayusan. Ang mga dokumento ay nakasalansan ng perpekto. Ang mga numero sa computer screen ay sumusunod sa lohika. Ang mundo sa labas ay magulo at puno ng mga emosyong hindi niya kayang kontrolin. Ngunit dito sa loob, siya ang hari. Siya ang may hawak ng lahat. Sa isang sulok ng kanyang malawak na mesa, isang monitor ang nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng mansyon. Ang mga security camera. Hindi ito para sa mga magnanakaw. Ito ay para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Isang paraan upang masigurado na ang katahimikang pilit niyang itinayo sa loob ng 8 taon ay hindi magigiba. Ngunit sa nakalipas na mga araw, ang monitor na yon ay nagbibigay sa kanya ng pag-aalala sa halip na kapayapaan. At ang dahilan ay may isang pangalan. Liwayway Alcantara. Nakita niya ito. Nakita niya kung paano ito napatitig ng matagal sa larawan ni Tala. Nakita niya ang palihim nitong pakikipag-usap kay Aling Nena sa hardin at ang takot sa mukha ng matandang katulong pagkatapos. At kanina lang, nakita niya itong nakatayo sa tapat ng nakakandadong silid ng kanyang asawa. Ang mga mata ay puno ng pag-uusisa. Isang ordinaryong tsismosa lang ba? O may mas malalim na dahilan, isang inis ang nagsimulang kumulo sa kanyang kalooban. Inis na hinaluan ng isang pamilyar na kaba. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang nakaraan ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. At ang babaeng iyon, ang tila martilyong unti-unting sumisira rito. Muli niyang ibinaling ang tingin sa monitor. Naroon si Liwaywa. Inaayos ang mga halaman malapit sa larawan. Napaka-inosente ng kanyang itsura, ngunit alam ni Gideon na ang pinakamapanganib na lason
ay madalas nakatago sa pinakamagandang sisidlan, ang larawan. Ang lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa larawang iyon. Napapikit si Gideon. Agad, bumalik ang isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. 8 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa isang malamig na leather na upuan sa loob ng opisina ni Arturo Valderrama. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling sigarilyo ay nangingibabaw sa hangin. Sa ibabaw ng mesa ni Arturo ay isang folder. Sa loob niyon, ang lahat ng ebidensyang tinipon ni Tala laban sa Pharmalife. Matapang ang asawa mo, Gideon, at hangal, sabi ni Arturo. May isang ngisi sa kanyang mga labi. Akala niya ba kaya niyang banggain ang isang higante? Anong gusto mo, Art? Maring tanong ni Gideon. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sumandal si Arturo sa kanyang upuan, tila isang haring nakatingin sa isang alipin. Simple lang, patahimikin mo si Tala. Patigilin mo siya. Kung hindi, huminto ito at kinuha ang isang picture frame mula sa kanyang mesa. Isang litrato ni Lino noong ito ay 5 taong gulang, masaya at nakangiti. Alam mo naman, maraming aksidente ang pwedeng mangyari sa isang batang tulad niya. Baka madulas sa hagdan o malunod sa swimming pool. Sayang naman. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Gideon. Ang banta ay hindi lang salita. Nakita niya ito sa mga mata ni Arturo, ang kawalan ng kaluluwa, ang kakayahang gawin ang anumang sinasabi nito. Nagmulat si Gideon, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niya ang lamig ng takot na gumapang sa kanyang likod ng mga sandaling iyon. Ang pagpili ay malinaw, kahit gaano pa kasakit ang buhay ng kanyang anak o ang katotohanan. Pinili niya ang kanyang anak at ang desisyong yon ang sumira sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Biglang tumunog ang kanyang private line, isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din ito. Hello? Isang boses mula sa kabilang linya. Pamilyar, ngunit bahagyang binago ng teknolohiya. Malamig at walang emosyon. Siguraduhin mong nakasara ang baul, Gideon. Naniga si Gideon sa kanyang kinaupuan. Kilala niya ang boses na yon. Ang boses na yon ang bumubulabog sa kanyang mga bangungot. Baka may mga daga na sinusubukang magbukas nito. Arturo, halos pabulong na, sabi ni Gideon. Ang galit ay nangingibabaw na sa kanyang takot. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Mag-ingat ka, kaibigan. Baka ang susunod na aksidente ay hindi na lang isang babala. Tuot, 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 nawala ang tawag. Ibinagsak ni Gideon ang telepono. Tama na, sobra na ang daga. Ang babaeng yun. Kailangan niyang paalisin si Liwayway. Ngayon din, bago pa mahuli ang lahat, buo ang desisyon, mabilis siyang tumayo. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay mabigat sa galit at determinasyon. Tatawagin niya si Manang Lorna. Ipapaempake ang mga gamit ng babae at palalayasin ito kahit hating gabi. Hindi niya hahayaang masira ang lahat dahil lang sa isang mausisang katulong. Nasa itaas na siya ng hagdanan, handa nang bumaba, nang may marinig siyang isang tunog. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng mansyon. Isang tunog na halos kinalimutan na niya kung paano pakinggan. Isang mahinang boses na nagbabasa ng kwento. At pagkatapos, isang tawa. Isang mahinang pigil, ngunit totoong tawa ng isang bata. Dahan-dahan, lumapit siya sa barandilya at sumilip sa ibaba. Doon, sa sahig, sa tabi ng sofa, nakaupo si Liwayway na may hawak na aklat pambata. At sa tabi niya, nakasandal sa kanyang balikat ay si Lino, ang kanyang anak na hindi nagsasalita, hindi ngumingiti, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ngunit ngayon,
Ang mga labi nito ay nakaawang sa isang ngiti, isang tunay, malawak na ngiti habang nakaturo sa mga makukulay na larawan sa libro. Natigilan si Gideon. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang pagkalito, isang kirot, ang babaeng itinuturing niyang panganib, ang babaeng kailangan niyang paalisin para protektahan ang kanyang anak. Siya rin ang dahilan kung bakit, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, nakita niyang muling ngumiti ang batang iyon. Nakatayo lang siya roon, sa dilim, isang anino na nagmamasid. Ang desisyong kanina lang ay napakalinaw. Ngayon ay nagkawatak-watak na. Paano niya itataboy ang nag-iisang tao na tila kayang abutin ng kanyang anak sa mundong binuo nito ng katahimikan? Ang ngiti ni Lino ay isang imaheng hindi mabura sa isip ni Liwayway. Iyon ang naging panggatong niya, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na suungin ang panganib. Ang babala ni Sr. Gideon ay malinaw, ngunit ang tawag ng katotohanan at ang pag-asang maibalik ang ngiti sa mga labi ng isang batang nalunod sa kalungkutan ay mas malakas. Nang sumunod na araw, humingi siya ng isang araw na pahinga. Idinahila ng isang kamag-anak na kailangan niyang dalawin sa Maynila. Puno ng pag-aalinlangan, pumayag si Manang Lorna. Bago umalis, maingat na itinupi ni Liwayway ang iilang pahina mula sa diary ni Tala at ang pinakamalinaw na sketch ng kakaibang bulaklak. Isinilid niya ito sa kanyang pitaka na para bang ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang kanyang destinasyon, isang maliit na coffee shop malapit sa isang universidad, kung saan siya makikipagkita kay Maya, ang kanyang matalik na kaibigan na kumukuha ng kursong botany. Wow, Liway! Sosyal ka na! Sa mamansyon na nagtatrabaho, bati ni Maya nang magkita sila. Ang ngiti nito ay kasing init ng kapeng in-order nila. Ngumiti lang si Liwayway, ngunit hindi nito maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang minutong kumustahan, inilabas niya ang mga nakatuping papel. Maya, kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam mo ba kung anong bulaklak ito? Kinuha ni Maya ang sketch. Agad na nawala ang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha at napalitan ito ng matinding interes. Dahan-dahan niyang sinuri ang bawat detalye ng guhit. Grabe! Bulong ni Maya. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Sinong gumuhit nito? Napakagaling! Bawat detalye, ang hugis ng talulot, ang pagkakaayos ng mga dahon, pati ang maliliit na ugat. Perpekto. Para itong kuha mula sa isang textbook. Sa tingin mo, anong pangalan nito? Tanong ni Liwayway, halos hindi humihinga. Sumimsim muna si Maya sa kanyang kape. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis sa papel. Iyan ang problema, Liway. Sa lahat ng napag-aralan ko, sa lahat ng librong nabasa ko, ngayon ko lang nakita ang bulaklak na ito. Hindi ito pamilyar. Isang shiwang ang dumaan sa puso ni Liwayway. Ito na ba ang dulo ng kanyang paghahanap? Pero teka, sabi ni Maya, na tila may naisip. Inilabas nito ang kanyang laptop. Subukan natin sa university database. Baka isang rare species na hindi pa gaanong dokumentado. Mabilis na nag-type si Maya. Ang mga daliri ay sanay na sanay sa keyboard. Lumipas ang ilang minuto ng paghihintay na para bang isang oras para kay Liwayway. Tanging ang tunog ng pag-type at ang mahinang musika sa coffee shop ang maririnig. Wala sa local database. Sabi ni Maya, kumunot ang noo. Wala rin sa Southeast Asian Floral Registry. Teka, biglang huminto si Maya. Nag-zoom in ito sa isang lumang artikulo. Isang research paper na naka-archive sa isang international journal. Ang artikulo ay tungkol sa mga undiscovered flora sa mga isolated na isla sa Pilipinas. At doon,
Sa isang maliit, medyo malabong litrato, naroon ang bulaklak. Ito na! Halos pasigaw na, sabi ni Maya. Ano yan? Anong pangalan? Nagmamadaling tanong ni Liwayway. Umiling si Maya. Wala itong opisyal na pangalan. It's an undocumented species of the hibiscus family. Ayon sa researcher na sumulat nito, isang beses lang niya itong nakita. Sa isang partikular na lugar lang daw ito tumutubo. Saan? Tanong ni Liwayway. Ang puso niya ay kumakarera na. Ikinasa ni Maya ang mapa sa kanyang screen. Itinuro niya ang isang maliit na tuldok sa gitna ng karagatan, malayo sa mga pangunahing isla. Dito, sabi ni Maya, isang maliit, pribadong isla. Bihira ang nakakapunta roon. Ang pangalan ng islang, nakatala sa lumang mapa ng researcher, ay Isla Hiraya. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Liwayway. Hiraya. Ang salitang nakaukit sa likod ng painting, ang salitang isinulat ni Tala. Ang painting, ang pagturo ni Lino, ang sulat sa likod ng frame, kung saan namumulaklak ang Hiraya. At ngayon, isang islang may parehong pangalan, kung saan tumutubo ang isang bulaklak na walang ibang nakakakilala. Hindi ito pwedeng maging isang pagkakataon lang. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na parehong nakakagulat at nakakatakot. Hindi namatay si Tala Montenegro. Itinago siya. O marahil, nagtago siya. At ang painting, ang bulaklak, ang salitang Hiraya, iyon ang kanyang mensahe. Iyon ang kanyang mapa. Iyon ang kanyang sigaw ng tulong na sa loob ng 8 taon, tanging ang kanyang munting anak lang ang nakakarinig. Liway, okay ka lang? Namumutla ka? Tanong ni Maya, puno ng pag-aalala. Oo. Pilit na ngiti ni Liwayway habang mabilis na inaayos ang kanyang mga gamit. Ang utak niya ay tumatakbo na. Salamat, Maya. Malaking tulong ito. Kailangan ko nang umalis. Nagmamadali siyang nagpaalam at lumabas ng coffee shop. Iniwan si Maya na nagtataka. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Kailangan niyang bumalik sa mansyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep, isang pakiramdam ng pagiging obserbado ang gumapang sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit wala namang kakaiba. Mga estudyante, mga naglalakad. Ipinagsawalang bahala niya ito bilang paranoia lang. Nakasakay na siya ng jeep at pauwi na. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinubukan niyang buuin ang mga susunod na hakbang sa kanyang isip. Paano niya sasabihin ito? Kanino siya lalapit? Sa salamin sa gilid ng driver, isang itim na kotse ang nahagip ng kanyang mga mata. Tinted ang mga salamin nito. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang lumiko ang jeep, lumiko rin ito. Nang huminto ang jeep para magbaba, huminto rin ito sa di kalayuan. Isang malamig na takot ang nagsimulang kumalat sa kanyang mga ugat. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nagkakataon lang siguro. Ngunit nang bumaba na siya sa kanto malapit sa Villa Esmeralda, bumagal din ang takbo ng itim na kotse. Dahan-dahan itong dumaan sa tapat niya. Ang makina ay halos walang ingay. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob, ngunit ramdam na ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanya mula sa likod ng madilim na salamin. Napatigil siya sa paglalakad. Ang kanyang paghinga ay halos mapatid. Ang itim na kotse ay huminto saglit sa dulo ng kalye, bago tuluyang umandar at mawala sa paningin. Ngayon, sigurado na siya, hindi ito pagkakataon. May sumusunod sa kanya. Ang paghahanap niya sa katotohanan ay hindi na lang isang simpleng pag-uusisa. Isa na itong mapanganib na laro. At siya sa ayaw at sa gusto niya ay isa ng manlalaro. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Liwayway habang naglalakad siya
pabalik sa tarangkahan ng Villa Esmeralda. Ang itim na kotse. Ang mga matang hindi niya nakita ngunit naramdaman. Bawat hakbang niya papasok sa mansyon ay tila isang hakbang papalapit sa bibig ng leon. Pinilit niyang maging normal. Ngumiti siya sa gwardiya. Binati niya si Manang Lorna. Ngunit ang kanyang puso ay walang tigil sa pagtambol. Isang ritmong puno ng pangamba. Alam niyang hindi na siya maaaring mag-isa sa laban na ito. May isang tao siyang kailangang kausapin. Isang tao na maaaring magalit. Maaaring parusahan siya. Ngunit siya rin ang may pinakamalaking karapatang malaman ng lahat. Si Gideon Montenegro. Gabi. Tahimik na ang buong bahay. Ang tanging liwanag na lang ay nagmumula sa ilalim ng pinto ng opisina ni Gideon. Huminga ng malalim si Liwayway. Kumatok siya ng 3 beses. Mahina, ngunit buo. Pasok. Ang boses mula sa loob ay pagod at walang sigla. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok sa silid. Nakaupo si Gideon sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang mukha ay bahagyang natatanglawan ng ilaw mula sa kanyang laptop. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Ano ang kailangan mo? Gabi na. Inilapag ni Liwayway ang mga papel sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang sketch ng bulaklak, ang kopya ng research paper, at ang mapa na nagtuturo sa Isla Hiraya. Kailangan po nating mag-usap, sir. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Gideon. Nakita niya ang mga papel. Kumunot ang kanyang noo. Pagkatapos, tumingin ito kay Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata nito bukod sa lamig at lungkot, pagkabigla at takot. Saan mo nakuha ang mga yan? Tanong nito. Ang bawat salita ay may diin na para bang isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Hindi na po yan ang mahalaga, sir. Matatag na sagot ni Liwayway, nagulat sa sariling tapang. Ang mahalaga po ay kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ang bulaklak, ang isla, ang pangalang Hiraya. Buhay po si Ma'am Tala, hindi ba? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, mabigat at puno ng akusasyon. Tumayo si Gideon. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang lumakad paikot sa kanyang mesa, papalapit kay Liwayway, na parang isang predator na sinusukol ang kanyang biktima. Hindi mo alam ang pinapasok mo, sabi nito sa isang mapanganib na bulong. Umalis ka na sa pamamahay na ito. Ngayon din, kalimutan mo ang lahat ng nalaman mo kung gusto mo pang mabuhay ng mapayapa. Paano po ako aalis? Sumbat ni Liwayway, ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Paano ko po kakalimutan? Gayong araw-araw, nakikita ko si Lino na tinuturo ang larawan ng kanyang ina na para bang sinasabi niya sa ating lahat, hanapin niyo siya, tulungan niyo siya. Paano niyo po natiis na makita ang sarili-rili ninyong anak na nagkakaganoon sa loob ng 8 taon? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Gideon na parang isang malakas na sampal. Napahinto siya. Ang maskara ng galit sa kanyang muka ay unti-unting nabakbak at ang lumabas ay isang bagay na mas masakit panoorin. Ang hubad na katotohanan ng kanyang pagdurusa. Napahawak siya sa gilid ng mesa na para bang yun na lang ang pumipigil sa kanya na bumagsak. Huminga siya ng malalim. Isang hingang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Oo, pag-amin niya. Ang boses ay basag at puno ng pait. Buhay si Tala. Ang pag-amin ay parang isang kulog na yumanig sa buong silid. Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig kahit pa alam na niya ang sagot. Ang marinig ito mula mismo sa bibig ni Gideon ay ibang usapan. Umupo si Gideon sa silya. Ang kaninang tikas at awtoridad ay biglang naglaho. Sa isang iglap, hindi na siya ang makapangyarihang CEO, kundi isang ordinaryong lalaki na binibigatan ng mundo. Hindi ko siya itinago. Pagpapatuloy niya, ang tingin ay nakatutok sa kawalan. Pinilit ko siyang magtago. At doon,
Nagsimula siyang magkwento. Ang kwento ng pagtuklas ni Tala sa mga ilegal na gawain sa Pharmalife, ang pagtatangka nitong ilabas ang katotohanan, at ang pagbabanta ni Arturo Valderrama. Hawak niya ako sa leeg, liwayway, sabi ni Gideon. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato ng mga tauhan niyang palihim na sinusundan si Lino. Sa eskwelahan, sa parke, sinabi niya sa akin, isa lang sa kanila ang pipiliin mo, Gideon. Ang asawa mong bayani o ang anak mo. Anong gagawin ko? Anong gagawin ng isang ama? Ang mga luhang kanina pa, pinipigilan ni Liwayway ay tuluyan ng bumagsak. Ang galit na nararamdaman niya para kay Gideon ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Awa. Kaya pumayag ako sa plano niya. Dagdag ni Gideon, itatago namin si Tala sa isang lugar na walang sino mang makakaalam. Ipapaalam sa lahat na namatay siya sa isang aksidente. Kapalit ng kanyang pananahimik, ang kaligtasan ni Lino. Ang Isla Hiraya, bulong ni Liwayway. Tumango si Gideon. Isang islang pag-aari ng pamilya namin na matagal nang inabandona. Doon ko siya itinago mula sa mundo, mula sa sarili naming anak. Hinilamos niya ang kanyang mga palad sa mukha. Ang bigat ng 8 taong pagkakasala ay halatang halata. Araw-araw, sabi niya, araw-araw, pinapatay ko ang sarili ko sa pag-iisip. Kung tama ba ang desisyon ko, araw-araw, nakikita ko ang pagkawala ng liwanag sa mga mata ng anak ko at alam kong ako ang dahilan. Ako. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang puno ng sakit, pagsisisi, at 8 taon ng mga luhang hindi iniyak. Biglang, sa gitna ng katahimikang yon, tumunog ang telepono sa mesa ni Gideon. Ang kanyang private line. Nagkatinginan sila ni Liwayway, parehong may masamang kutob. Dahan-dahang inangat ni Gideon ang telepono. Gideon! Sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses na narinig niya sa kanyang bangungot. Ang boses ni Arturo Valderrama. May naramdaman akong kakaiba sa hangin, Gideon. Tila may nagbabago sa ihip nito. Nanigas ang buong katawan ni Gideon. Napatingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sana'y wala kang ginagawang mangmang. Pagpapatuloy ni Arturo, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Dahil alam mo kung sino ang unang masasaktan kapag nagsimulang humangin ng malakas. Hindi ba, kaibigan? Ang mga salita ni Arturo Valderrama ay parang kamandag na nanatili sa hangin ng opisina. Matagal pagkatapos, ibaba ni Gideon ang telepono. Napasuntok si Gideon sa kanyang mesa. Isang suntok na hindi nagpakita ng lakas, kundi ng kawalan ng pag-asa. Wala na, bulong niya sa sarili. Alam na niya. Nahuli na niya tayo bago pa man tayo magsimula. Ang pader na kanyang itinayo sa loob ng 8 taon ay gumuho na. Ang takot na minsan nang nagtulak sa kanya na isuko ang asawa ay muling bumabalik. Mas malakas, mas nakakaparalisa. Napaupo siya, ang muka ay isinubsob sa kanyang mga palad. Talo na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa sa silid. Hindi pa po. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nag-angat ng tingin si Gideon. Nakatayo roon si Liwayway. Ang mga luha ay tuyo na sa kanyang pisngi, napalitan ng isang determinasyon na hindi niya inaasahan. Ang mga mata nito, bagamat may bahid pa rin ng takot, ay nagniningning sa katatagan. Hindi pa po tayo talo, sir. Pag-uulit niya. Ang tawag niya ay isang pahiwatig. Hindi pa niya alam ang lahat, pero nakakaramdam na siya. Ibig sabihin, may oras pa tayo. Kaunti na lang, pero meron pa. Ang simpleng lohika sa mga salita ni Liwayway ay parang isang sampal na gumising kay Gideon mula sa kanyang pagkataranta. Tumingin siya sa babae, isang simpleng kasambahay na ilang araw pa lang niyang kilala.
Ngunit tila mas matapang pa kaysa sa kanya. Sa isang iglap, isang matinding hiya ang kanyang naramdaman. Hiya sa sarili niyang kaduwagan. Tumayo siya. Mas matatag na ngayon. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng isang ama na pagod ng matakot. Tama ka, sabi ni Gideon. Ang boses ay mas buo na. Kailangan nating kumilos. Ngayon na. Ang sumunod na oras ay ginugol nila sa pagbuo ng isang plano. Ang opisina ni Gideon, na dati simbolo ng kanyang pag-iisa, ay naging isang war room. Ang dating amo at katulong ay naging dalawang general na naghahanda para sa pinakamahalagang laban ng kanilang buhay. Hindi tayo pwedeng dumaan sa mga legal na paraan, sabi ni Gideon habang naglalakad-lakad. Lahat ng charter services, lahat ng daungan, may mata si Arturo roroon. Kailangan natin ng isang bagay na hindi matutunton. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa kanyang memorya, hindi mula sa contacts. Matapos ang ilang sandali, isang magaspang na boses ang sumagot. Mang Berto, sabi ni Gideon, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Nakinig si Liwayway habang nakikipag-usap si Gideon sa Tagalog na may halong dialektong probinsyal, walang papeles, walang tanong-tanong. Isang bangka na kayang maglayag sa gabi, sapat para sa 2 tao, patungo sa isang islang hindi madalas puntahan. Pagkatapos ng ilang minutong negosasyon, ibinaba ni Gideon ang telepono. Bukas ng madaling araw, sabi niya kay Liwayway, may maghihintay sa atin sa isang maliit at abandonadong daungan sa Batangas. Siya na ang bahala sa lahat. Ngayon, si Liwayway naman. Kailangan ko pong gumawa ng dahilan para makaalis ng hindi naghihinala si Manang Lorna at ang iba pa. Anong gagawin mo? Tatawag po ako sa bahay mamaya. Sasabihin ko na biglang nagkasakit si nanay at kailangan kong umuwi sa probinsya ng ilang araw. Ito lang ang paraan para hindi sila magtanong pa. Tumango si Gideon, humahanga sa bilis ng pag-iisip ng dalaga. Ang lahat ay unti-unting nabubuo. May panganib, ngunit mayroon na ring pag-asa. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, isang katahimikan ang muling namayani sa pagitan nila. Hating gabi na, ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala at ang bigat ng kanilang gagawin ay muling bumabalik. Liwayway, basag ni Gideon sa katahimikan. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Tumingin siya sa dalaga, hindi na bilang amo, kundi bilang isang tao na may malaking utang na loob. Bakit mo ginagawa ito? Pwede kang umalis na lang. Pwede mong sabihin na wala kang alam. Bakit mo isinusugal ang buhay mo para sa pamilyang hindi mo naman kaano-ano? Tumingin si Liwayway sa labas ng bintana, sa madilim na hardin ng mansyon. Dahil po nakita ko kung paano ninyo tingnan si Lino kapag akala ninyo ay walang nakakakita. Mahinang sagot niya. Nakita ko po ang lungkot sa mga mata ninyo. Nakapareho ng lungkot sa mga mata niya. Walang sino man, lalo na ang isang bata, ang dapat magdala ng ganoong kabigat na pasanin. Humarap siya kay Gideon at dahil po naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat para ayusin ang mga nasira. Isang bagay ang natinag sa loob ni Gideon. Sa loob ng 8 taon, ang tingin sa kanya ng mga tao ay takot, respeto o awa. Ngunit ngayon nang ulit may isang taong tumingin sa kanya at nakakita ng pag-asa. Salamat. Halos pabulong na, sabi ni Gideon. Sa loob ng maraming taon, mag-isa kong kinikimkim ang lahat ng ito. Akala ko, iyon ang tama. Akala ko, iyon ang magliligtas sa kanila. Pero nabulag ako ng takot. Lumapit siya sa bintana at tumayo sa tabi ni Liwayway. Binigyan mo ako ng lakas ng loob na itama ang pagkakamali ko. Ano man ang mangyari,
habang buhay ko, iyong tatanawing utang na loob. Kinaumagahan, ang lahat ay ayon sa plano. Nagpaalam si Liwayway kay Manang Lorna. Dala ang isang maliit na bag. Si Gideon naman ay nagdahilang may importanteng business meeting sa labas ng syudad. Ang kanilang mga sasakyan ay magkahiwalay na aalis at magkikita na lang sa isang tagong lugar bago tumuloy sa Batangas. Nasa may pintuan na sila, handa nang umalis, nang isang pamilyar na itim na kotse ang pumasok sa gate at huminto sa harap ng mansyon. Ang parehong kotse na sumunod kay Liwayway. Bumukas ang pinto ng kotse at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Magalang itong ngumiti, ngunit ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Nagkatinginan si Gideon at Liwayway, ang kanilang mga puso ay biglang nagyelo. Senyor Montenegro, magandang umaga po. Bati ng lalaki. Pinapunta po ako ni Sir Arturo. Isang routine security check lang po. Gusto lang niyang masigurado na ang lahat ay maayos at ligtas dito sa mansyon. Tumingin ang lalaki mula kay Gideon na may hawak na briefcase patungo kay Liwayway na may daladalang bag. Ang ngiti nito ay bahagyang lumapad. Mukhang may mga paalis yata. Ang ngiti ng tauhan ni Arturo ay kasing kinis ng kanyang sapatos, ngunit kasing talim ng isang patalim. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ito na ang katapusan. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang kanilang maingat na binuong plano ay guguho na parang isang kastilyong buhangin. Ngunit sa tabi niya, nakita niya ang pagbabago kay Gideon Montenegro. Ang kaninang kaba sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig at matigas na awtoridad. Ang awtoridad ng isang CEO na sanay humarap sa mga buwitre. Oo, aalis sila. Kalmadong sagot ni Gideon. Ang boses ay walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Humarap siya sa lalaki. Itong si Liwayway ay uuwi sa kanilang probinsya. May emergency sa pamilya. At ako naman ay may board meeting sa Cebu. Ano ang problema? Bahagyang natigilan ang lalaki sa direktang tanong. Wala naman po, sir. Gaya po ng sabi ko, routine check lang po. Kung gayon, tapusin mo na ang routine check mo at makaalis ka na. Maring sabi ni Gideon, hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Nagmamadali kami. Ayokong mamiss ang flight ko. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay halos nahihipo. Ngunit sa huli, ang lalaki ang unang umiwas ng tingin. Yumuko ito ng bahagya. Masusunod po, senyor. Pasensya na po sa abala. Mabilis na pumasok ang lalaki sa mansyon habang si Gideon ay suminyas kay Liwayway na sumakay na sa nakahandang sasakyan. Walang nagsalita sa kanila hanggang sa makalayo sila sa Villa Esmeralda. Doon lang bumuga ng isang malalim na hininga si Gideon. Ang isang butil ng pawis ay tumulo mula sa kanyang sentido. Ang biyahe patungong Batangas ay tahimik at puno ng kaba. Ang bawat kotseng sumusunod sa kanila ay tila ang itim na kotse ni Arturo. Nang sa wakas ay marating nila ang abandonadong daungan, isang matandang lalaki na may balbas at kulubot na balat dahil sa sikat ng araw ang naghihintay sa kanila, si Mang Berto. Handa na ang lahat, sabi nito. Itinuturo ang isang maliit, ngunit matatag na bangkang demotor. Habang bumibiyahe sila sa madilim na karagatan, tanging ang ugong ng makina at ang paghampas ng mga alon ang maririnig. Nakaupo si Liwayway sa isang sulok. Mahigpit ang kapit sa gilid ng bangka. Tumingin siya kay Gideon. Nakatayo ito sa may unahan, nakatingin sa kadiliman, na parabang sinusubukang aninagin ang isang bagay na 8 taon na niyang hinahanap. Ang hangin ay malakas, ginugulo ang kanyang mamahaling damit at buhok, ngunit hindi nito natinag ang kanyang paningin. Sa liwanag ng buwan nakita ni Liwayway ang pananabik, ang takot, at ang pag-asa na naglalaban-laban sa kanyang mukha. Matapos ang tila walang katapusang paglalayag,
Isang anino ng isang isla ang unti-unting nabuo sa abot-tanaw. Habang papalapit sila, nagsimulang makita ni Liwayway ang mga puno ng niyog, ang puting buhangin at ang makapal na gubat. Ito na ang Isla Hiraya. Nang tumapak ang kanilang mga paa sa dalampasigan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ito ay isang paraiso na hindi pa nagagalaw ng sibilisasyon. Dito, sa gilid ng gubat, nakita ni Liwayway ang mga ito. Isang kumpol ng mga bulaklak na may kakaibang kulay lila. Eksaktong katulad ng nabusyon sa sketch, ang mga bulaklak ng Hiraya. Doon, turo ni Gideon, sa isang maliit na daanan na natatabunan ng mga halaman. Sinundan ni Liwayway si Gideon papasok sa gubat. Ang daan ay makitid at masukal. Ang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon ang tanging naririnig. At pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, narating nila ang isang maliit na lawak. Sa gitna nito, nakatayo ang isang maliit na bahay na yari sa kahoy at kawayan. Simple, mapagkumbaba. May maliit na usok na lumalabas mula sa tsimeneya nito. May buhay dito. Huminto si Gideon. Tila biglang nawala ang lahat ng kanyang tapang. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng tanong at takot. Paano kung galit siya sa akin? Ngumiti si Liwayway. Isang ngangiting nagbibigay lakas. Isa lang po ang paraan para malaman natin. Dahan-dahang humakbang si Gideon patungo sa pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit ilang pulgada mula sa kahoy, huminto ito. Nag-alinlangan. Hindi niya kaya. Si Liwayway ang lumapit at kumatok. Isang katok. 2, 3. Isang katahimikan. At pagkatapos, narinig nila ang mga yabag sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo ang isang babae. Mas may edad na kaysa sa larawan. May iilang guhit na ng pagod at kalungkutan sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Nakasuot lang siya ng isang lumang bestida. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagbago. Puno pa rin ito ng liwanag, ng kabutihan, at ngayon, ng lubos na pagkabigla. Si Tala. Napako ang tingin niya kay Gideon. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Isang pag-uusap na puno ng 8 taon ng pangungulila, ng sakit, ng pagsisisi, at ng isang pag-ibig na hindi kailanman namatay. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Tala. Ganoon din kay Gideon. Dahan-dahan, humakbang si Gideon palapit. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, at marahang hinaplos ang pisngi ni Tala na para bang sinusigurado kung ito ay totoo at hindi isang panaginip. Tala, bulong niya, ang pangalan ay tila isang dasal. Hindi na nakapagsalita si Tala. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. At pagkatapos ay yumakap siya ng mahigpit kay Gideon. Ibinuhos ang lahat ng sakit at pangungulila na kinimkim niya sa loob ng napakahabang panahon. Gumanti ng yakap si Gideon, mas mahigpit pa, na para bang ayaw na niyang pakawalan pa itong muli. Tumalikod si Liwayway, pinipigilan ang sariling mga luha upang bigyan sila ng sandali. Ang sandaling iyon ay para lang sa kanilang dalawa. Matapos ang ilang minuto, nang bahagyang kumalma na ang lahat, humiwalay si Tala sa pagkakayakap. Tumingin siya mula kay Gideon patungo kay Liwayway. Paano niyo ako nahanap? Tanong din niya. Ang boses ay garalgal pa rin. Mahabang kwento. Sagot ni Gideon. Ang mahalaga, nandito na kami. Aalis na tayo rito. Itatama na natin ang lahat. Umiling si Tala. Isang bagong kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi lang tayo alis, Gideon. Lalaban tayo. Pumasok siya sa loob ng bahay at bumalik na may dalang isang maliit na hard drive. Nasa akin ang lahat.
bawat dokumento, bawat testimonya, lahat ng ebidensya para pabagsakin si Arturo at ang Pharmalife. Isang nangiti ng pag-asa ang gumuhit sa labi ni Gideon. Ngunit agad itong napawi nang makita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Tala. Ang determinasyon ay napalitan ng takot. Pero hindi ganoon kadali. Nanginginig na sabi ni Tala. Hinawakan niya ang isang maliit na kwintas sa kanyang leeg. Isang kwintas na ibinigay ni Gideon sa kanya noon. Alam kong may tracker dito. Maliit. Pero alam kong nilagyan niya ito bago ako umalis. Hindi ko lang magawang tanggalin. Isang paraan para masigurado niyang hindi ako tatakas. Napatingin si Gideon at Liwayway sa isa't isa. Ang realisasyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila. Ibig sabihin, bulong ni Liwayway. Tumingin si Tala sa kanila. Ang mga mata ay puno ng pangamba. Ibig sabihin, alam niyang may dumating. Alam niyang narito kayo. Ang mga salita ni Tala ay parang isang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng isla. Alam niyang narito kayo. Walang sino man ang nagsalita, ngunit ang bawat isa sa kanila ay narinig ito. Ang papalapit na ugong ng isang mabilis na speedboat, sinasagupa ang katahimikan ng umaga. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Sigaw ni Gideon. Hinila ang kamay ni Tala. Hinawakan naman ni Tala ang kamay ni Liwayway. Ang kanilang muling pagsasama ay biglang naging isang desperadong pagtakas. Saan tayo pupunta? Tanong ni Liwayway habang tumatakbo sila palayo sa kubo, pabalik sa masukal na gubat. May isa pang daan sa kabilang bahagi ng isla. Sagot ni Tala na siyang nangunguna. Kabisado niya ang bawat puno at bawat baging. Isang maliit na kuweba kung saan pwede tayong magtago. Tumatakbo sila. Ang kanilang mga paa ay lumilikha ng ingay sa mga tuyong dahon. Ang mga sanga ay humahampas sa kanilang mga mukha. Ang kanilang paghinga ay mabilis at mababaw, isang halo ng pagod at matinding takot. Sa likuran nila, papalakas ng papalakas ang ugong ng speedboat. Ilang minuto na lang, darating na sila. Hawakan mo ito, Gideon! Sabi ni Tala. Iniaabot ang maliit na hard drive kay Gideon habang patuloy sila sa pagtakbo. Ano man ang mangyari, huwag mong bibitawan yan. Iyan ang buhay ko. Iyan ang kalayaan ni Lino. Hinawakan ni Gideon ang hard drive na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Walang mangyayari sa iyo, Tala. Pangako. Ngunit ang mga pangako ay madaling bitawan sa liwanag at mas madaling mabasag sa dilim ng kagubatan. Nang marating nila ang dalampasigan sa kabilang dulo ng isla, doon nila nakita ang bangka ni Mang Berto, maliit at tila nag-iisa sa malawak na karagatan. Ngunit bago pa man sila makarating dito, isang anino ang humarang sa kanilang daan. At pagkatapos ay isa pa at isa pa. 5 lalaking nakaitim, matitipuno ang katawan, ang lumabas mula sa likod ng mga puno. At sa gitna nila, dahan-dahang lumakad papalabas mula sa dilim ang isang pamilyar na figura, nakasuot ng puting polo. Ang buhok ay perpektong nakasuklay at may isang ngiti sa labi na kayang magpayelo ng dugo. Si Arturo Valderrama. Gideon, kaibigan ko, sabi ni Arturo. Ang boses ay puno ng sarkasmo habang pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang galing! Isang grand reunion, nakakataba naman ng puso. Humarap siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakakatakot na kombinasyon ng pagnanasa at galit. At ikaw, mahal kong Tala, na-miss kita. Ang ganda mo pa rin, kahit na medyo magulo ang ayos mo. Hayop ka, Arturo! Sigaw ni Gideon. Humakbang pasulong para protektahan si Tala, ngunit agad siyang pinigilan ng 2 tauhan ni Arturo. Tumawa si Arturo, isang tawang malamig at walang kagalakan. Ako ba ang hayop, Gideon? O ikaw? Ikaw ang nagtago sa kanya rito.
Ikaw ang nagkaila sa kanya sa sarili mong anak. Ako. Ako lang naman ang tumutulong na ayusin ang mga gusot na ginawa mo. Hindi mo kami matatakot, Arturo. Sagot ni Tala, ang tapang ay nangingibabaw sa kanyang takot. Nasa amin ang lahat. Lalabas din ang katotohanan. Katotohanan? Muling tumawa si Arturo. Lumapit ito kay Gideon na pilit na nanlalaban sa pagkakahawak ng mga tauhan nito. Ito ba ang sinasabi ninyong katotohanan? Sa isang mabilis na kilos, dinukot ni Arturo ang hard drive mula sa kamay ni Gideon. Hindi! Sigaw ni Gideon, ngunit huli na ang lahat. Itinaas ni Arturo ang hard drive. Pinaglaruan ito sa kanyang mga daliri na parang isang simpleng laruan. 8 taon. 8 taon ng pagtitiis. 8 taon ng pag-iipon ng basura. Lahat para lang dito? At sa harap nilang lahat, ibinato ni Arturo ang hard drive sa isang malaking bato. Isang malakas na kalabog. Ang plastik na pambalot ay nabiyak at ang maliliit na piraso ng teknolohiya sa loob ay nagkawatak-watak. Ang 8 taon ng ebidensya, ng pag-asa, ng sakripisyo, naging alikabok sa loob lang ng isang segundo. Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa ang kumawala kay Tala. Si Gideon naman ay napaluhod, ang lakas ay tila tuluyang nawala sa kanyang katawan. Talo na sila. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Huwag kang mag-alala, Tala, sabi ni Arturo, habang sinisenyasan ng kanyang mga tauhan na kunin si Tala. Hindi kita sasaktan. Sa katunayan, aalagaan pa kita. Magkakaroon tayo ng maraming oras para mag-usap. Gideon, liwayway! Sigaw ni Tala, habang pilit siyang kinakaladkad ng mga lalaki patungo sa speedboat. Tala! Sigaw pabalik ni Gideon. Sinusubukang tumayo. Sinusubukang lumaban, ngunit masyado na siyang mahina. Kapwa sa pisikal at emosyonal. Hinila ni Arturo si Tala palapit sa kanya. Hinarap niya si Gideon sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Salamat sa pagdala sa akin sa huling piraso ng puzzle, Gideon, sabi niya. Ang galing mo talagang kaibigan. Ngayon, panoorin mo kung paano ko wawasakin ang lahat ng mahalaga sa'yo, simula sa anak mo. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Gideon na parang isang kutsilyo. Si Lino. Sumakay si Arturo sa speedboat kasama ang bihag na si Tala. Mabilis itong umandar, lumilikha ng malalaking alon, papalayo sa isla, papalayo sa kanila. Naiwan si Gideon at liwayway sa dalampasigan, basa sa pawis, puno ng mga galos at basagang puso. Ang pag-asang kanina lang ay abot kamay na nila ay naging isang bangungot. Ang tanging naririnig na lang ay ang paghampas ng alon sa dalampasigan at ang unti-unting paghina ng ugong ng papalayong speedboat. Nawala na si Tala. Nawala na ang ebidensya. At ang kanilang anak, si Lino, ay nasa panganib. Lahat ay nawala. Ang biyahe pabalik mula sa Isla Hiraya ay isang paglalayag sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Wala nang nagsalita. Si Mang Berto ay nagmamaneho ng tahimik. Ramdam ang bigat ng kabiguan. Si Liwayway ay nakaupo sa isang sulok, nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa lamig ng takot. Ngunit ang pinakamasakit panoorin ay si Gideon. Nakaupo siya na parang isang estatwang bato. Ang tingin ay nakatutok sa papasikat na araw, ngunit halatang hindi niya ito nakikita. Ang kanyang mga mata ay blanko, puno ng mga imahe ng pagkatalo. Ang basag na hard drive, ang sigaw ni Tala, at ang pinakamasakit sa lahat, ang banta ni Arturo sa kanyang anak. Simula sa anak mo. Ang mga salitang yon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Nabigo siya. Bilang asawa, nabigo siya. Bilang ama, nabigo na naman siya.
Nang sa wakas ay makarating sila sa pampang, halos hindi na makatayo si Gideon. Ang lahat ng lakas ay tila sinipsip mula sa kanyang katawan. Tinulungan siya ni Liwayway na makasakay sa kotse. Anong gagawin natin, sir? Basag ni Liwayway sa katahimikan habang bumibiyahe sila pabalik sa Maynila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Gideon. Wala na. Wala na tayong magagawa. Nakuha na niya ang lahat. Ang tanging magagawa ko na lang ay ibigay ang gusto niya, ang kumpanya, ang pera, lahat, para lang huwag niyang galawin si Lino. Ang pagsuko sa boses ni Gideon ay masakit pakinggan. Ang leon ay nawalan na ng ngipin at pangilid. Hindi po pwede, mahinang sagot ni Liwayway. Kung gagawin niyo po yan, habang buhay na kayong magiging bihag niya, habang buhay na kayong matatakot. Ano pa bang pag-asa ang natitira, Liwayway? Halos pasigaw na, sabi ni Gideon. Ang pighati ay nagiging galit na. Nakita mo, sinira niya ang lahat sa harap natin. Katahimikan. Tanging ang tunog ng makina ng kotse ang maririnig. Pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanila. Para kay Tala. Para kay Lino. Sinubukan niyang mag-isip. Pilit niyang binalikan ang lahat ng nangyari. Bawat detalye, bawat salita. Si Ma'am Tala, sabi niya. Biglang may naisip. Madiskarte po siyang tao, hindi ba? Matalino. Maingat. Hindi po ako makapaniwala na ilalagay niya ang 8 taon ng kanyang buhay sa iisang hard drive lang. Tumingin si Gideon sa kanya, walang emosyon. Anong punto mo? Naalala ko po ang sinabi niya noon sa diary. Lagi kang gumawa ng kopya ng mga pinakamahalagang bagay. Baka lang po, meron pa. Isang maliit na kislap ang gumuhit sa mga mata ni Gideon, ngunit agad din itong nawala. Saan? Saan naman niya ilalagay? Hinalughog na ng mga tao ni Arturo ang buong mansyon noon. Walang nakita. Isang lugar na hindi nila may isip. Sagot ni Liwayway, ang kanyang utak ay mabilis na nag-uugnay ng mga bagay-bagay. Isang lugar na laging nasa harap lang natin. Nang makarating sila sa Villa Esmeralda, madaling araw na. Tahimik ang lahat. Dumiretso sila sa salas. Sa gitna ng dilim, tanging ang malaking larawan ni Tala ang tila may sariling liwanag. Ano ang ginagawa natin dito? Tanong ni Gideon. Pagod na. Ang huling baraha, sir, sabi ni Liwayway. Lumapit siya sa painting. Tumingala siya sa nakangiting mukha ni Tala. Naalala niyo po ba ang nakasulat sa likod ng frame? Kumunot ang noo ni Gideon. Kung saan namumulaklak ang hiraya. Pagpapatuloy ni Liwayway. Akala ko po ang ibig sabihin noon ay ang Isla Hiraya. Pero paano kung may dalawa itong kahulugan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang Hiraya ay hindi lang pangalan ng isla, sabi ni Liwayway. Ito rin ang pangalan ng bulaklak. Ang bulaklak na itinuturo ni Lino. Ang bulaklak na nakapinta mismo sa larawan. Dahan-dahan, nauunawaan na ni Gideon. Ang lugar kung saan namumulaklak ang Hiraya ay hindi lang ang isla. Bulong ni Liwayway, ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Ito rin, mismo ang painting. Sa tulong ni Gideon, maingat nilang ibinaba ang mabigat na painting mula sa pagkakasabit nito sa pader. Sa unang tingin, wala silang nakitang kakaiba. Isang ordinaryong pader lang, ngunit hinawakan ni Liwayway ang bahagi ng pader kung saan nakatapat ang pininturahan ng mga bulaklak ng Hiraya. Kumatok siya. Isang tunog na iba. Hindi solid. May laman sa loob. Gamit ang isang maliit na letter opener mula sa kalapit na mesa, sinundot ni Gideon ang isang manipis na siwang sa pagitan ng wallpaper. At doon, tumambad sa kanila ang isang maliit na bakal na pinto ng isang safety deposit box na nakabaon sa pader. Nagkatinginan sila, halos hindi makapaniwala. Ang kombinasyon, tanong ni Gideon. Nag-isip si Liwayway.
Kailan po ang kaarawan ni Lino? Sinabi ni Gideon ng petsa. Mabilis na ipinasok ni Liwayway ang mga numero. Isang pag-click, dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto. At sa loob, nakapatong sa isang pulang telang velvet, ay isang bagay na halos nagpatalon sa kanilang mga puso sa tuwa. Isang maliit, itim na USB flash drive. Hawak-hawak ni Gideon ang USB na para bang ito ang banal na kopita, ang pag-asa. Hindi pa pala tapos ang laban. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay biglang pinutol ng isang tunog. Isang tunog ng mensahe sa cellphone ni Gideon. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato. Binuksan niya ito. Ang kanyang dugo ay tila nagyelos sa kanyang mga ugat. Ang USB na hawak niya ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ang litrato ay kuha sa loob mismo ng Villa Esmeralda. Sa kusina, si Lino, at sa likod ng kanyang anak, nakatayo ang isa sa mga tauhan ni Arturo na nakita nila kaninang umaga. Ang kamay nito ay nakahawak sa balikat ni Lino at ang mukha ay may isang ngiting demonyo. Ang litrato ni Lino ay isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang munting tagumpay. Ang USB sa kamay ni Gideon ay biglang naging napakabigat. Ang halaga nito ay tila nawalan ng saysay sa harap ng direktang banta sa buhay ng kanyang anak. Nasa loob siya ng bahay, bulong ni Gideon. Ang boses ay puno ng takot at galit. Paano? Ang security? May tiwala po kayo sa kanila, kaya hindi na po nila kailangang magtago. Sabi ni Liwayway, ang isip ay mabilis na tumatakbo. Sir, kailangan po nating mag-isip. Huwag po tayong padalos-dalos. Ngunit huli na. Muling tumunog ang telepono ni Gideon. Isang tawag. Ang pangalan ni Arturo Valderrama ang lumabas sa screen. Sinagot ito ni Gideon. Ang panga ay matigas sa galit. Arturo. Gideon, aking kaibigan. Sabi ng boses sa kabilang linya. Masayang masaya. Nagustuhan mo ba ang munting regalo ko? Isang paalala lang na kahit nasaan ka, abot kamay ko pa rin ang lahat ng mahalaga sa'yo. Anong kailangan mo? Mariing tanong ni Gideon. Simple lang. Narinig ko ang chismis. Tila may isang kopya pa pala ng mga dokumento ni Tala. Ibigay mo sa akin yon. Magkita tayo sa lobby ng Pharmalife Tower. Ikaw lang mag-isa. Ibigay mo sa akin ang USB at ipapangako kong walang mangyayaring masama sa bata. Ganoon lang kadali. At paano ako makakasiguro? Wala kang kasiguruhan, Gideon. Tumawa si Arturo. Iyon ang punto. Nasa akin ang lahat ng baraha. Hihintayin kita sa loob ng 1 oras. Ibinaba ni Arturo ang tawag. Napasabunot si Gideon sa kanyang buhok. Isang bitag. Alam niyang isa itong bitag. Kung ibibigay niya ang USB, mawawala na ang lahat ng pag-asa nilang makamit ang hustisya. Kung hindi naman, si Lino ang mapapahamak. Muli, pinapipili siya sa pagitan ng katotohanan at ng kanyang anak. May plano po ako, biglang sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Tumingin sa kanya si Gideon, puno ng pagdududa. Pumunta po kayo, sabi ni Liwayway. Gawin niyo po ang gusto niya. I-delay niyo siya. Kausapin niyo siya. Patalagalin niyo ang usapan. Ako na po ang bahala kay Lino. Paano? Mapanganib? Mas mapanganib po kung wala tayong gagawin. Giit ni Liwayway. Kilala ko na po ang routine ng mga tao sa bahay. Alam ko kung saan sila nagpapahinga. Magtiwala po kayo sa akin, sir. Tinitigan ni Gideon si Liwayway. Ang babaeng ito, na ilang linggo pa lang na bahagi ng kanilang buhay, ay handang isugal ang lahat para sa kanila. Isang tapang na matagal na niyang kinalimutan. Tumango siya. Ito ang kanilang huling pagkakataon. Habang naghahanda si Gideon na umalis, palihim siyang tumawag sa isang pinagkakatiwalaan niyang kontak sa National Bureau of Investigation. Ipinasa ang lahat ng impormasyon.
isang sugal, ngunit wala ng ibang paraan. Ang lobby ng Pharmalife Tower ay malawak at malamig. Gawa sa salamin at asero, isang monumento sa kapangyarihan ni Arturo. Nakaupo ito sa isa sa mga leather na sofa, nag-aantay na parang isang gagambang nag-aabang sa kanyang sapot. "Dumating ka," sabi ni Arturo, hindi na nagulat. "Nasaan ang anak ko?" agad na tanong ni Gideon. "Relax. Ligtas siya." Ngumisi si Arturo. "Nasa mabuting mga kamay. Ngayon, nasaan na ang akin?" Inilabas ni Gideon ang USB at ipinatong sa mesang salamin sa pagitan nila. Ngunit hindi niya ito binitawan. "Bago yan, gusto kong malaman. Bakit, Art? Magkaibigan tayo. Magkapatid ang turingan natin." Sumandal si Arturo. Ang nangisi ay napalitan ng isang pait. "Pagkakaibigan? Yun ang tingin mo? Palagi kang nauuna, Gideon. Sa negosyo, sa buhay, palagi kang bida. At kahit si Tala, ang nag-iisang babaeng minahal ko, ikaw pa rin ang pinili niya." "Ito ba ay dahil lang doon?" Hindi makapaniwalang tanong ni Gideon. "Hindi lang iyon, Gideon. Iyon ang lahat," sagot ni Arturo. Ang boses ay tumataas. "Nang malaman kong may ebidensya siya laban sa akin, nakita ko ang pagkakataon. Isang pagkakataon na kunin ang lahat ng dapat ay sa akin. Ang kumpanya, ang respeto, at siya. Ngunit masyado siyang matigas ang ulo. Kung hindi siya mapapa sa akin, sisiguraduhin kong walang ibang magmamay-ari sa kanya." Habang nagaganap ang pag-uusap na yon, sa Villa Esmeralda, si Liwayway ay kumikilos na parang isang anino. Dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Nakita niya ang tauhan ni Arturo, nakatalikod, nagtitimpla ng kape. Si Lino naman ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng takot. Sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos, kinuha ni Liwayway ang isang mabigat na kawali. Bago pa man makalingon ang lalaki, isang malakas na palo sa likod ng ulo ang nagpabagsak dito sa sahig walang malay. Agad na tumakbo si Liwayway kay Lino. Tinakpan ang bibig nito bago pa ito makasigaw sa gulat. "Shh, Lino. Ako to. Si Liway, ligtas ka na. Aalis na tayo." Binuhat niya ang bata at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon sa daang alam niyang walang nakabantay. Sa Pharmalife Tower, akmang aabutin na ni Arturo ang USB. "Tapos na ang kwentuhan, Gideon. Ibigay mo na sa akin." "Hindi," sabi ni Gideon. Ang boses ay biglang naging matatag. Itinayo niya ang USB sa harap ni Arturo. "Ito ang katibayan ng kasakiman mo. Ang katapusan mo." Tumawa ng malakas si Arturo. "Katapusan ko? Lingunin mo ang paligid mo, Gideon. Ikaw ang nasa teritoryo ko. Isang tawag ko lang." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang bumukas ang lahat ng pinto ng lobby. Mga armadong ahente ng NBI, nakauniforme, ang mabilis na pumasok, ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Arturo at sa kanyang mga nakapaligid na tauhan. Ang mukha ni Arturo ay nagbago mula sa pagiging kampante tungo sa lubos na pagkabigla at galit. "Paano? Tapos na ang laro, Arturo," sabi ni Gideon. Tumatayo. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang sumigaw. "Gideon!" Napalingon si Gideon. Kasama ng mga ahente. Naroon si Tala. Ligtas. Ang kanyang muka ay puno ng luha at ginhawa. Na-rescue siya mula sa isa sa mga safe house sa ni Arturo. Nagkatitigan sila sa gitna ng lobby. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaho. Ang 8 taon ng paghihintay, ng sakit, ay papalapit na sa katapusan. "Suko na!" Sigaw ng hepe ng NBI. Ngunit si Arturo, sa kanyang huling desperadong galaw, ay biglang bumunot ng baril mula sa ilalim ng kanyang coat at itinutok ito kay Gideon. "Kung babagsak ako, isasama kita." Isang putok at isa pang putok. Ang unang putok,
ay mula sa baril ni Arturo, itinutok kay Gideon. Ngunit bago pa man tumama ang bala, isang anino ang mabilis na gumalaw, ang hepe ng NBI. Ang pangalawang putok ay mula sa kanya. Tumama ang bala sa balikat ni Arturo. Napasigaw ito sa sakit at nabitawan ang baril. Bago pa man ito makakilos muli, dinamba na siya ng mga ahente. Ang paghahari ng kasinungalingan at takot ni Arturo Valderrama ay nagwakas sa sahig na marmol ng kanyang sariling imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nakita ni Gideon ay si Tala. Tumatakbo palapit sa kanya. Nagyakap sila. Isang yakap na puno ng ginhawa, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit hindi kailanman nagapi. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, ang Villa Esmeralda ay ibang-iba na. Ang dating malamig at nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng mga mahihinang tunog ng buhay. Ang halakhak ni Tala habang nagluluto sa kusina. Ang tunog ng mga pahina ng libro na binubuklat ni Gideon sa salas, hindi na para sa negosyo, kundi para sa kasiyahan. Ang mga bintana ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang sariwang hangin. Ang agahan, na dati isang formalidad na ginagawa sa magkahiwalay na oras, ay naging isang sagradong ritual. Ngayong umaga, nakaupo silang apat sa hapagkainan, si Gideon, si Tala, si Lino, at si Liwayway. Pinapanood ni Liwayway ang pamilya sa kanyang harapan. Si Gideon at Tala ay madalas magkatinginan, mga ngiting hindi na kailangan ng salita. Ang 8 taon ng pagkawalay ay nag-iwan ng mga pilat, ngunit unti-unti na itong naghihilom. Muli nilang pinag-aaralan kung paano maging mag-asawa, kung paano magtiwala, kung paano magpatawad. At si Lino, ang batang si Lino. Hindi pa rin ito nagsasalita, ngunit ang mga mata nito ay hindi na kasing lungkot ng dati. Mayroon ng kislap. Minsan, nahuhuli siyang nakangiti habang pinapanood ang kanyang mga magulang na nag-uusap. Ang bigat sa kanyang munting dibdib ay unti-unti nang gumagaan. "Liway," sabi ni Tala. Inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa harap niya. Napag-usapan namin ni Gideon. Tumingin si Gideon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Gusto naming manatili ka rito, Liwayway. Hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi ng pamilya. Utang namin sa iyo ang pangalawang pagkakataong ito." Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Liwayway. Ito ang pamilyang hindi niya inaasahan. Ito ang tahanang natagpuan niya sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng alok, alam niya sa kanyang sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Umiling siya ng marahan, isang magalang na ngiti sa kanyang mga labi. Maraming salamat po. Higit pa po yan sa inaasahan ko. Pero kailangan ko na pong umuwi." Nakita niya ang lungkot sa mga mukha nila. "Natapos na po ang misyon ko rito." Pagpapatuloy niya, "Tinulungan niyo po akong tuparin ang pangarap ko para sa pamilya ko. Ngayon, oras na po para bumuo ako ng sarili kong kwento. Hahanapin ko po ang sarili kong hiraya." Naintindihan nila. May lungkot, ngunit may respeto. Nang hapong iyon, habang hila-hila ni Liwayway ang kanyang luma, ngunit ngayon ay mas punong bag palabas ng mansyon, lumabas ang buong pamilya Montenegro para magpaalam. Yinakap siya ni Tala ng mahigpit. "Hinding-hindi ka namin malilimutan." Bulong nito. "Mag-iingat ka, Liwayway," sabi ni Gideon. Inilahad ang kanyang kamay. Sa halip na tanggapin ito, ginawaran siya ni Liwayway ng isang magalang na pagyuko. Huli niyang nilapitan si Lino. Lumuhod siya para magpantay sila. Ang batang minahal niya na parang sarili niyang kapatid. "Paalam na, Lino," sabi niya. Hinahaplos ang buhok nito. "Maging isang mabuting anak ka, ha? At sana balang araw, marinig ko na ang boses mo." Hinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos, tumayo na siya.
Ito na ang huli. Humarap siya at nagsimulang maglakad palayo sa mansyon. Palayo sa pamilyang naging bahagi ng kanyang puso. Hindi niya gustong lumingon dahil alam niyang mas mahihirapan lang siyang umalis. Ngunit isang maliit na tinig ang pumigil sa kanya. Isang tinig na matagal nang nawala. Isang tinig na halos isang himala. Salamat! Napahinto si Liwayway. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Lino. Ang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Sa tabi nito, si Gideon at Tala ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at tuwa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Muling bumuka ang bibig ni Lino. Tumingin ito sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Liwayway. At sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas buo. Salamat. Ang isang salita. Ang unang salita sa loob ng 8 taon. Isang ninang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngamang ngiti na puno ng luha, ng kaligayahan. Hindi na niya kailangan pang lumingon muli. Tumakbo si Lino patungo sa kanyang mga magulang at niyakap sila. Isang yakap na sa wakas ay buo na. Nagpatuloy si Liwayway sa paglalakad. Papalabas ng gate, papalayo sa Villa Esmeralda. Ngunit sa pagkakataong ito, ang daladala niya ay hindi na lang mga gamit sa isang bag. Daladala niya ang tunog ng unang salita ni Lino. Ang imahe ng isang pamilyang muling nabuo. At ang init ng isang umagang puno ng pag-asa. Ang kanyang Liwayway ay nagsisimula pa lang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang pag-ibig ng pamilya, kapag hinaluan ng tapang at katotohanan, ay kayang lampasan ang pinakamadilim na nakaraan at paghilumin ang pinakamalalim na sugat. Ang aral ng kwento para sa araw na ito ay simple lang po. Huwag tayong matakot na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Dahil ang katotohanan, tulad ng araw, ay may kakayahang itaboy ang lahat ng anino at magbigay daan sa isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung mayroon po kayong komento o mungkahi o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,